maaari po tayong engage sa kanila sa paggawa ng mga assignments o projects sa pamamagitan ng paggabay. So mga mommies, take note of these reminders. Kung paano ko po susuhetuhin yung pagiging makulit nila. Ang Diyos lang po talaga ang ating tanging pag-asa. Huwag po tayong gumive up. Ang programang inyong kaagapay sa paghubog ng mga pusong ina. Moms at Heart. Isang magandang hapon sa inyong lahat. Ang agbati po ng inyong Mami Bessie Rios at welcome sa ating programang Moms at Heart. Ngayon po ay second Saturday ng ating pong buwan ng November at tayo po ay tuloy-tuloy sa ating mga usapan patungkol sa Raising Kingdom Kids. At tunay naman po na ang ating po mga bata, lalong-lalo na nga po, no, malapit na naman ang season ng Kapaskuhan upang ang ating mga bata ay maihanda ang kanila pong kaisipan, ang kanilang damdamin, mga tuon po na may kinalaman sa mga bagay na may kinalaman sa ating Panginoon. At ngayon po ay ang isi-share namin sa inyo ay mukha po ba yung mga nangyayari sa ating mga bata na sila po ay ating naaabot sa pamamagitan ng church. Nag-post pa, no? Pamamagitan ng church. At kayo po ay ating pwedeng makasama. Gusto niyo po ba kami makita? FEBC Radio TV, Facebook po ng 702 DCAS FEBC Radio, Moms at Heart, Memo ni Mommy. O, pakinggan nyo na lang po kami, lalong-lalo na nga po. Hello po dyan sa mga radio, ang mga dala-dala po sa kung saang-saang lugar, ano? Very practical kasi, kahit saang lugar ay nakikinig ka lamang. 702 DZAS AM Bond. At ang lahat ng yan dahil sa ating pong pagiging miyembro sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Okay, akin na pong tatawagan ni welcome ang lagi kong kasama every second Saturday of the month, Mami Lay Bonifacio, at meron po kami mamayang kasama si Pastora Let all the way from Pangasinan para po mag-share ng iba't ibang mga bagay-bagay patungkol sa karanasan nila sa mga bata as they bring these children to become Kingdom Kids. Ayan, at nakakatuwa po talaga na eto, welcome sa ating kasama si Mami Lay. Magandang hapon sa iyo, Mami Lay. Yes, magandang hapon, Mami Bessie, at sa lahat ng nakikinig na mga momshies sa atin. Yes, at ang bilis ng panahon ngayon, ano? Ilang parang tulog na lang talaga ay Merry Christmas. Ayan. At Happy New Year. Ang bilis, ano? It will be 2023 soon. At itong pinag-uusapan natin na nagsimula na nga nung last week ay about Kingdom Kids, no? Kasi dami ngayon ng mga bata na nagbalikan sa school, tama? Mga face-to-face na sila, no? O alam ko, pero ka pa bang anak na nag-aaral? Wala na. Meron po pero full siya online. Senior high. Ay, ano nga ba? Hindi na siya senior high, first year niya sa college. Pero naka-online siya, 'di ba? Opo, full online sila. Okay. Kasi ang daming bata ngayon na nag face-to-face at alam naman natin pag nag face-to-face mga bata, parang mas tumataas yung mga challenges nila. 'Di ba? Kasi yung exposure nila, tapos yung mga bakod sa tahanan, mukhang wow, nakawala na naman sila, no? And well, surprisingly, hindi naman lahat actually ng mga bata gusto ng face-to-face. Maybe yung mas marami, I don't know, no? Wala namang akong survey na nababasa, but ito lang mga apo ko, ayaw nila ng face-to-face. Gusto nila itong online kasi nga they enjoy more daw sa bahay. And parang nasanay na raw sila nang hindi na sila lalabas, ganun. Tapos pag natapos na yung kanilang online, tapos nandun na rin sila sa kanilang bahay, no? At wala daw, maraming mga kung ano-anong challenges. But of course, other children are not like them, no? So looking at the scenario of the kids, ano ba ang senaryo ng kids ngayon? Kasi ikaw yung anak mo malalaki na, lalo naman ako. Apo ang tinitingnan ko.
Opo. Ano talaga, Mami Bes, depende rin sa personalidad ng mga bata yan eh. Talaga yung kagustuhan nila na mas ano sila, mas aktibo sila sa school pag may nakikitang ibang tao. Yung iba naman, it drains their energy kapag ang dami-daming tao, 'di ba? Mm. Nakakapanibago. Nakakatawa kahit nga mga nabanggit sa akin ng kaibigan ko, yung anak niya prep pa lang pero nung syempre ilang taong wala siyang ano, nasa bahay lang siya, kasama niya puro adults. Pagpasok niya ng school, puro bata na, para siyang naguguluhan, ganyan. Bata pa yun, prep lang yun Kaya Oo. ito yung mga Kidding. ano talagang matcha-challenge ang mga bata. Bukod pa dun, syempre andyang mga umaagaw pa ng atensyon nila. Yung nakasanayan na parang hindi na mabubuhay pag walang internet. Hmm. Diba? Yung mga yan, yung mga pinapanood na on demand na lahat ngayon, di Hindi ba? mo. Naalala ko noon, kinikwento nga ng kapatid ko, grabe, grabe kasi ngayon, Lay, anytime gusto nilang manood ng nung gusto nilang panoorin na cartoons o kung ano mang palabas, they can watch it kahit bago sila matulog, ganyan. Sabi ko, oo, kasi kami noon, may schedule talaga, ganitong oras ka babangon. Oh, magbe-breakfast ka, maliligo ka. Ang papanoorin nilang cartoons, magsisimula pa yun, 10:00 ng umaga. So may oras sila na, hindi na ipapalabas ulit yun. So Mm. manonood lang sila ng 10:00. O tama na. O balik sa ano ninyo, ginagawa ninyo. Ngayon hindi na ganun, Mami Bes. Kaya I think isa to sa malaking kalaban ng concentration, ng focus, ng atensyon ng mga bata. Tama yun. At when you mention yung concentration ng mga bata, sa atin pong tuon ngayon, dahil ang pag-uusapan natin ay about raising kids for the kingdom or kingdom kids, no? Talaga ang dami mong mga kakompetensya sa ating mga intention to shape the mind of our children, nabigyan ng halaga yung mga bagay that has something to do with the kingdom of God, no? With things that are pleasant to the Lord, with things that are acceptable to the Lord. Kasi nga, ang isa pa rin ay yung mga peer pressure, no? Lalo na yung mga adolescent natin, na, bakit wala kang ganyan? Bakit hindi ka nagkakaroon ng ganyan? Bawal yan sa inyo, yun, yung mga ganung bagay, And these things, sometimes, kapag hindi po na-handle, ng ating pong mga adults na nakapaligid sa ating mga kabataan, ay, ayun, alam mo, ang taas ngayon ng mga cases talaga ng depression sa ating mga kabataan, And one of the things na encounter nila ngayon, kasi naguguluhan sila, yung confusion nila in terms of ano ba talaga yung nararapat, no? Kasi ang daming maingay sa tenga nila eh. Sabi nito, ayan, dapat yan. Sabi ng kabila, hindi yan dapat. Tapos biglang mag-shift na naman, So, minsan kahit sa tahanan, naguguluhan sila. Sabi ni Mami, ito. Tapos dumating si Daddy, ay, hindi yan. Di ba, So, parang, ayun ang kanilang mundo, no? And, extended family pa ang Pinoy, di ba? Papasok pa sa eksena ang lola, ang lolo, di ba? And Mami, not only... bukod dyan, yan nga, ano pa lang yan, nasa loob ka pa lang ng tahanan. Pagka nag-browse pa ng social media, ang dami ng mga prinsipyo na correct. mababasa sila, di ba? Na minsan, ultimo yun, pag pinaniwalaan na nila, it empowers them. Na, ay Mami, you can't shout at me, kasi sabi sa ganito, that is already, child abuse. Diba? Sabi ko nga, noon, pag sinabi ng nanay ko, manahimik ka dyan, talaga namang, mananahimik ka na talaga eh. Oo, yes. Ngayon, talagang, it gives them that certain feeling na empowered sila because they know this. Diba? Pero, nasa maling konteksto rin, 'di ba? Hindi na itatama. Kaya alam mo, talagang minsan hindi mo nababantayan din kasi, 'di ba?
Minsan may mga grupo na Yes. sila na sinasalihan, na may mga ganong pag-uusap. Yes, yes, yes. At dahil sila ay hindi natin nababantayan, ang nangyayari sa kanila ay naliligaw sila in areas of their life na kailangan talaga ng gabay. Kasi sometimes din, hindi sila ganun ka-open. Mm. Hindi sila ganun ka-open. Parang, eto na si adult, tapos gusto naman nating magbigay ng guidance. Pero, minsan, meron silang alinlangan. Diba? Na pag nalaman kaya ito ng aking adult na nanay o ng aking kung sino mang adult na malapit sa kanya, ano kaya ititingin sa akin, di ba? And so these things are really part of the confusion, part of the doubts, no, doon sa ating mga, and ito pa, no, Lay, naalala mo, yung achievement. Isa pa rin yan, ano, na hinuhubog yung mga bata na, okay, itong achievement na ito, no matter what happens, no, parang halimbawa sa grades, no, ay, di bale, kahit magkodigo, kahit ko daya-dayain yan, di ba, no, basta mataas ang grade ko, no? Parang nandun ka agad sa outcome. Nandun agad sa ano ba yung kalalabasan, di ba? So, ito yung mga tinatawag nating parang sa isda, bait, di ba? Mga pang-attract, di ba, no? Pang-bingwit sa ating mga bata, no? At no, mga mamshis, dahil ang pinag-uusapan natin ay bait, siguro, Mami Lay ay iayos natin dun sa BAIT. Yes, tama. So, simulan natin sa letter B, Mami Bessie. Ito siguro yung laging nagiging malaking discussion to sa pamilya eh. Yung behavior. B is for behavior, di ba? Kasi minsan, may mga gawi na nade-develop ang mga bata kahit hindi mo naman itinuturo. Yung makikita mo na lang, anak, bakit ganyan ka na, di ba? Ang isang bata kasi, di ba, pag binalikan natin yung paano natin sila pinalalaki when they were young, toddlers, ganyan, o kahit naman sa infant, no? Mga 7 months or 10 months, gagawin, shh, behave. Di ba, no? Parang lumaki yung mga bata na may naririnig na ganong salitang behave. But as they grow up, no, the word behave ay hindi nila masyado itong, ano ba ibig sabihin ng behave? Like, pag may ginagawa ako, sasabihin ng nanay ko, pag maingay ko, shh, behave. Tapos, halimbawa, meron akong ginugulong gamit na naman, ano? Sasabihin ng nanay ko, bumaba ka nga, baka, you better behave. Diba? Yung gano'n, diba? So, naririnig nila ito and, ano ba yung behave? Diba? Okay, nandun na ngayon sila sa school. O, di si teacher, ganun din naman. Children, behave. You listen to teacher, no? Di ba? Yung ganun din, ano? So, they always hear the word behave, behave, behave. But, in terms of really, yung maipaliwanag sa kanila, ano ba yan, di ba? Kasi like, bumaba ka nga dyan, behave ka. So, ibig sabihin, pag bumaba ba ako dito, behave ako, yun ang ibig sabihin. Pag tumahimik ba ako, ayun, behave ba ako, yun ang ibig sabihin. Di ba, no? Parang, isipin niya yun. And, ikaw, nasasabi mo rin yan sa anak mo, no? Behave. Nasabi ko rin yan, Mami Bes, pero, alam mo yun, tama yung sinasabi mo that you have to set expectations sa mga bata. Pati yung, minsan naman, yung napakaraming, listahan mo na expectation, nalilito na rin yung mga bata dyan, di ba? Di na nila alam paano nga ba sila magbe-behave. So, yan, meron akong, dyan, Mami Bes, meron akong acronym dyan na ginamit, yung RAD. Diba? Siyempre, pag di ka nag-behave, may RAD ako na pamalo ko yun sa'yo kasi hindi ka nag-behave. So, yung RAD, ginawan ko ng acronym niya na letter R, kailangan you show respect. Letter O, you obey. Letter D, show discipline. So, you do the RAD or you get the RAD.
Yun ang Okay na. role ko sa nila. So simple lang, you just show respect, obedience, and discipline. Kasi anything away from that tree, eto na yung rod na papalo sa'yo yun. So madali sa isip nila yun. Yes, oo. And then, yun, dinedefine mo rin when you say respect. Paano ito, di ba? Kasi respect can be expressed in many ways, no? Like halimbawa, pag may nagsasalita at ikaw ay nagsasalita, so hindi ka nagre-respect noon, di ba? Pag halimbawa, meron kang gusto at sigaw ka ng sigaw, hindi ka nagre-respect noon, di ba? No? So very careful po tayo mga momshies, no? Doon sa pagtuturo nitong ano ba yung behave, no? Para sa ating mga bata. Kasi when we raise them for the kingdom, yung behavior na ihuhubog natin sa kanila ay yung behavior na nakatugma doon sa utos o yung mga behavior na gusto na ating Panginoon. Halimbawa, kagaya ng respect, no? Hindi ka nagsasalita kapag may ibang nagsasalita kasi you respect, and respect is loving the person. Diba? When you love somebody, you also share, diba? So yan, obedience naman susunod doon. Dahil part of obedience ay mag-share ka ng toys mo, ha? Diba? Napag-usapan natin yan. Pag meron tayong visitor na bata dito, you have to share your toys. So obedient ka doon kasi you like Jesus to smile. Ayun. Di ba yung mga ganong bagay? So you do this certain behavior kasi nga gusto natin na nakatugma doon sa kingdom. Kaya hindi natin sinasabi that these are things that we wanted them to do just for us, no? Yung to make us happy, no? Yun yung isa, no, mga momshies na dapat ay hindi po natin ma-miss, no? That we wanted our children to do these things because it makes Jesus smile. Diba? It pleases the Lord. Not because pag hindi nila ginawa, may parusa ka, paparusahan ka ni Lord. Lagot ka. Yung gano'n, no? Let's not picture the Lord as para siyang yung may dala agad na pamalo, ganyan. Tapos nag-aabang siya kung kailan ka magkakamali. Pag nagkamali ka, no, pak, agad ganon. So that's a very erroneous, maling-maling picture ni Lord. Kaya tuloy, ang mga iba kapag ka naririnig nila na sige, magkaroon kayo ng relationship kayo. Naku, ayoko kasi, baba ka at to, nakakatakot, di ba yung gano'n? Rather than looking at the Lord as, a friend, di ba? A father, no? At ano-ano pa na loving kindness. Ayun, di ba? So that's how we picture our Lord, no? So that's for our letter B, behavior. Now, another thing siguro, no, ito yung maganda rin na patungkol sa ating raising kingdom kids. Behavior while they are in public places. And one of which is the church. Diba? One of which is the church, no, na public place. So how do we train them to behave in these public places, no? Again, babalik ka na naman doon sa sinasabi ko na if you love others, you don't disturb them. Diba? Like, natatawa ko kasi, ewan ko, no, in other churches kasi allowed na merong mga pagkain yung bata inside, no, sa loob ng worship hall. But in most churches, parang ngayon, nakahiwalay na yung mga bata, di ba? Meron silang place for them na doon sila kumakain, ganyan. Kaya, isa pa rin yun, yung children, tuwan-tuwan pumupunta ron, not because they wanted the Bible stories, because they wanted the food. They wanted the snacks, di ba? No? Parang yun yung excitement nila eh. Minsan nakapila pa lang to get into the classroom. Naka-display yung snack. Ano yung snack na yun? Inuusyoso na agad yung snacks, di ba? Oo, nakikita ko yun, no? Doon sa mga bata na pagka there were times na dinadala ko yung mga apo ko before. Parang yun agad ang titingnan, no? And they're not the only ones doing it. Other children are also doing it. So yun, mga bagay din na parang for us ay magandang ihanda na sila doon sa mga kaya ngayon napapansin ko may mga churches ina-expose yung mga bata doon sa worship service, no? Yung initial na worship service. So ito po, how are we going to, and then ito, Mami Lay, pag pwede sa loob kumain, minsan naman naka-picnic basket yung batang yan. May baon siya, no? Meron siyang baon, and baon na, hindi ito maganda because the child will not
really grow up na ito yung certain behavior na kailangan. And the child will think na wala bang distinction? I can do this also in ganitong places. Pero dapat sana meron distinction kasi it's a church. It's a church. It's not something na anti-child friendly ba tayo? But we just wanted our children to have that certain idea or image in their mind na ano pala to? I'm in a different place. I'm in a different place. Exactly. Alam mo, Mami Bes, isa pa, hindi na nga pagkain ngayon ng ang ginagamit para mag-behave yung bata Ano na, yung gadgets. Kahit minsan nasa loob ng simbahan, ay, ang gulo mo, manood ka muna nga dyan. Habang nasa worship center, di ba? Parang wala na, hindi mo na nabigyan ng, tama ka, yung pagkakataon yung bata na ma-distinguish na, I'm in the house of God, I need to behave, di ba? I need to have that certain kind of attitude pag nandito ko sa ganitong lugar. At hindi ako umasta na isang brat, ganyan, di ba? Yun na yung talagang hindi na nagagawa ng iba para sa mga anak nila because they just want to keep them quiet. Yan. Ayan ang cellphone. Maglaro ka o manood ka habang nakaupo ka dyan at nag-iintay. Yes, and they miss the opportunity of these children to experience how is worship being done. Yes. And when I get to become adult, I will also do like this, no? I will be like mommy and daddy, no? They're seated, they're listening, no? And of course, yung concentration ng bata ay hindi ganun kahaba. Pero you can give them other things na pwede silang halimbawa, yun, mas maganda pa nga meron silang paper and pencil Sabaw, meron kang word na naririnig doon, no? You can write it, isang word, ganyan, tapos tititigan niya yun, Tapos, narinig niya yung word, diba? Tapos bubulong mo sa kanya yung word, diba? Tapos, at saka ang daming pina-flash ngayon I think all the churches meron na silang mga pina-flash sa screen. And from time to time, you can whisper to your child, you put that, you see the word, da. Maliit pa yung bata, no? O lalo naman kung ang anak mo ay mga 10 years old, pataas na, no? Talagang dapat marunong na siya to do self-regulation. Diba? To do self-regulation na I must control my desire, no, to move around, no, to, yung parang nanggugulo siya doon. Okay? Naku, dami pala nating dapat ay pag-uusapan. Mami Lay, no, ang ating usapan patungkol sa behavior ng mga bata sa church, no, as the place where you have worship, where you have praising, at kung ano-ano pa na may mga kinalaman sa ating Panginoon. So ito, i-welcome natin ang isa nating kasama all the way from Pangasinan. Nakalagay. Siya ang coordinator ng Pangasinan chapter ng Praying Moms at Heart, which is at her background, si Pastora Marilet. Pastora Marilet Ortega or Pastora Let. Magandang hapon sa iyo, Pastora Let. Hello po, good afternoon po uli sa inyong lahat, Mami Lay and Mami Bessie, and sa lahat po ng listeners and viewers po natin. Magandang hapon po. Okay. At kaya ka namin gustong isali sa ating usapan ay gusto natin, Mami Lay, na pakwento sa kanya. No? Kasi ilan nga yung mga bata na nire-reach out nyo? 100 yan, ano? Opo. Ngayon po, Mami, parang umabot na kami ng 120 to 130 na mga children. Pero may mga bata din po doon na mga kids, yung mga anak talaga ng mga church member. Pero iilan-ilan lang po yun. Mas marami kaming hindi anak ng church member. Yun po, na talagang inaabot po namin. And most of them po ay talagang they are eager na kaya nga po nitong buwan na to, nag-start na po kaming dalhin sila sa church kasi yung 2 years po na pandemic na talagang natuwa naman po sila sa prosesong ginawa namin sa pag-aabot sa kanila. Pero they requested na, pwede na ba kami pumunta ng church? Kasi pumupunta naman na kami ng school, nakikita na kami ng mga classmates. So, they're the one na nag-request po sa mga teacher nila. Kasi iba daw po talaga yung pakiramdam nila pag nandito po sa loob ng church. Yun po ang kanilang sinasabi.
Mami Lay, narinig mo, iba raw yung pakiramdam, sabi ng mga bata pag nasa church. Nakakatawa. Gusto kong malaman yan, ano kayang pakiramdam yung naisasali nyo sa kanila? At anong mga activities yung ginagawa ninyo para ganun yung maging feeling nila, no? Na iba yung pakiramdam nila pag nandyan sa church ninyo. Yes, Mami Lay. Kasi alam po natin na ang mga bata, madali silang magsawa. No, kapag paulit-ulit po yung ginagawa nila, parang lagi silang, parang may pagkakataon na bubore sila. Kaya yung grupo po ng teachers namin, we undergone talaga seminars and trainings. Nagpadala po kami ng mga teachers namin way back mga 2017 pa po, and then again noong 2019. So talagang ginasusan po yun ng church. And then ang ginagawa po namin, every week po iba-iba po ang attack na ginagawa namin sa mga bata. Like for example, kapag first Sabado, kasi po Sabado po namin sila mini-meet. Kaya po TGIS Kids, thank God it's Saturday. Kasi yung Saturday po sa kanila, araw nila yon para sa Panginoon. So ang first Sabado, storytelling kami, nagkukwento po kami kasi hindi po kami pwedeng tumagal 1 hour lang po. Storytelling, tapos meron kami yung central truth ng message, and then may memory verse, tapos may mga awitan po kami, and then we teach them to offering, yung nag-o-offering po, nagbibigay po sila ng mga offering nila. And then closing prayer, tapos magkakainan. And then yung mga susunod na Sabado na naman, meron kaming palaro, tapos may arts and craft po kami. Tapos may Sabado po na mga puro special number po. Yung mga talents po naman nila ang nilalabas nila. Kaya every week po, iba-iba po yung nangyayari sa mga bata po. Pero we see to it po na ang pinaka-focus po ng ginagawa nila, kung ano po yung story na binigay ng teacher ng unang Sabado, dun lang po iikot kami. Halimbawa po, kung patungkol kay Jesus bilang Savior and King, lahat po ng gagawin the entire month is about Jesus as Savior and King. Ganun po. Pala siya, parang meron kayong theme, no, for the month. Yes, Tapos, Mami, meron sa theme po. na yon, doon umiikot ang mga iba't ibang activities nila, no? So, ano mga edad itong batang ito? Kasi ang dami nila, 100 plus, no? So, Well, ano edad sila? Mami, nag-start po kami 4 years old na mga bata, 4 na taon. Although may mga ibang parents na pinapa-attend nila mga 2 taon, parang saling pusa, pinapapunta na lang po namin, binabantayan ng mga nanay. So we encourage them na pwedeng dalhin, pero hindi sila required na every Sabado nandito. Hanggang 12 years old, Mami, pag na-reach na po nila yung 12 years old nila, may grupo naman po na sasalo sa church, yung Young Teens Group. Kasi ang binabantayan po namin, kung maayos po yung foundation, dapat yung follow-through meron po kami. That's why lahat po ng gumagraduate every year, which is December during their Christmas celebration, ay tini-turn over naman po namin dun sa grupo naman po ng mga young teens namin na kung saan mga homegrown na mga bata namin. Sila po yung mga dating teachers, bago sila nag-teacher, tinuruan din sila ng mga nauna sa kanila. Ngayon nagtuturo na, ngayon sila na po ang nag-handle ngayon ng mga homegrown na mga bata. Mami Lay? Parang nakikita ko dito, mukha siyang cycle, no? Di ba? Opo, nakakatawa. Tsaka gusto ko yun yung meron pa silang may talents night, parang gano'n, ano? Kaya Yes, ma-excite nga talaga yung mga bata. Kasi usually, di ba, Mami Bes, mga bata, hindi mo makayag pagka mga ganyang events. Pero when I heard Pastora, sabi niya nga, excited yung mga bata sa TGIS nila, di ba? Thank God it's Saturday. So, nakakatawa yun na sila pa yung nangunguna na gustong pumunta dyan sa programa ninyo. Yes, Mami. Siguro isang factor na rin dahil malamig yung church, air condition po kami dito. But at the same time, iba po pala pag nagsama-sama sila together na nakikita-kita sila. Unlike by station, kasi pag
by station po, bahay-bahay, iba-ibang barangay. Hindi sila nagkikita-kita. 15 lang sila doon, 20 lang sila doon, 30 lang sila doon. Pero pag nandito na, alam mo yung parang there's something sa children na kapag the more silang magulo, maingay, ang saya-saya po nila. At saka umaawit po sila, Mami Lea, Mami Bessie. Talagang nag-worship po sila sa Panginoon. May mga grupo po kami ng teachers na gifted sa pagpapaawit. Talagang they lead the children talaga to worship God. Kaya nakakapangilabot po, pero sa talagang we are grateful to God na napakabuti po niya sa mga batang ito. Kasi sila ay kinakausap nyo, no? 'Di ba? Meron silang I'm sure merong sharing time, 'di ba? So kagaya niyan, no, meron kayong theme. Pagka sila ay sumasagot, ano naman ang kanilang mga sinasabi? Yung tungkol sa kanilang mga karanasan. Opo, during po ng aming mga evaluation ng mga volunteer teachers namin. Actually, we have 15 volunteer teachers, pero 4 po doon mga DepEd licensed teachers po namin na nagtuturo po dito sa barangay. And kapag nagkakaroon po kami ng evaluation, pag tinatanong po nila ang mga bata kung ano po yung kanilang karanasan, no? Ano po yung kanilang nauunawaan. Ang sabi po nila, nakikita daw po nila yung sarili nila, natututo silang makinig, natututo po silang sumunod sa mga sinasabi po, at saka natututo po silang yung participate po sa mga kasamang bata, no? And then, may pagkakataon pa nga po na halimbawa, kasi mga bata po nagsasama-sama. Pag may nag-aaway, sila na rin po yung nag-aawat. Uy, sabi ni teacher, di ba bawal makipag-away? Di ba tinuro sa atin, love your enemy? Sabi gano'n. Kaya gano'n po, no? Kaya pag natutuwa po kami na, even kami nagugulat na, Lord, thank you, meron pala kami na i-impart talaga sa mga bata, no? And then, pag umuwi po sila sa bahay, ito po, may mga bata po na sila po ang nagsasabi sa parents na, Mama, magpipray muna tayo bago kumain. No? O kaya merong may karamdaman, Mama, sabi po, ipapatong yung kamay, tapos ipagpipray ka kay Jesus, gagaling ka. So, ganun po yung nai-impart po ng grupo namin sa mga batang ito po, sa kanilang pag-aaral. Nakakatuwa naman, Mami Lay, naalala ko lang yung laying of hands, no? Yun, maganda yun, Kaya lang, maganda rin siguro medyo binabalanse kasi minsan, paano ba't hindi gumaling si nanay? Ano yun, Tapos kinuha ni Lord si Lola, paano yun, Parang these are the realities, na parang level up na to doon sa mga faith ng mga bata, to balance, Kasi, yun nga yung kanina ay nasabi natin na we need to have a picture of God na who is sovereign, who is loving, na para alam ng mga bata. Kasi kung nandun tayo lagi sa gawin na God always answers prayers, God, yes, that's true, but the Lord's answer is not always the way that we wanted Him to answer. Yun yung magandang pambalanse dyan. Naku, nakakatuwa naman, Pastora, let's bilang huling tanong ang nais kong ibahagi mo sa ating mga momshies ay ano ba yung nakikita mo na pinaka-challenge, Kaya itong mga batang ito ay minsan, of course, meron kayong mga bata na nawala na, hindi na sila uma-attend. Oo. So, ano yung nakita mo na pinakahadlang, para itong mga batang ito ay hindi natin madala sa Panginoon? Ang nakita po namin, kasi hindi nga po lahat ng parents ay meron po silang pagkaunawa tungkol po sa faith sa Panginoon. Sa ngayon po, ang pinaka nagiging hadlang is that meron pong malaking pag-agaw ngayon ng attention with regards po sa mga kinakaaliwan nila sa mundo. Okay? And then, kasi po lahat, siguro bibihira po ang bata ngayon na wala talagang hawak na gadget or cellphone. So, may mga naririnig kami kahit po non-Christian na parent, Pastora, ginigising ko si kaya lang ayaw niyang tumayo, napuyatan kagabi kasi ganyan naglaro. So, nakikita po namin, isa po yun sa problema ngayon ng mga nanay, ng parents. And then pangalawa po, there are parents po talaga na ayaw nilang masyadong mag-involve ang bata with regards sa faith na ito kasi parang ang dating sa kanila, binabago natin yung relihiyon
binabago natin yung relihiyon po ng kanilang pamilya. Kaya sometimes napapansin namin, papaatinin lang once a month, twice a month, or mostly kapag may big event kami, lalo pag Christmas celebration, mami, naku, dagsahan. Yung 120 namin, umaabot kaming 150 na bata, hindi namin alam saan na po galing yung iba doon. May regalo. Yun po, mami. Yun, isa po talaga yun ang nakikita namin. Kaya yun po ngayon ang mga nagiging dahilan para hindi namin maabot po yung mga bata. No? So, yung attention nila sa mundo, yung mga kinakaaliwan nila ngayon, and then, yun po, yung may mga parents po na medyo sarado po ang kanilang kaisipan sa faith na ito. Bottom line, Mami Lay, the influence of adult, di ba? Number one, the influence of adult. So, dapat si adult na gumagabay sa ating mga bata ay magkaroon din siya ng pagkakilala ng kahalagahan itong ating ginagawa, no? Na ang mga bata ay mailapit sa ating Panginoon. Maraming salamat sa iyo, Pastora Marilet. At mamaya babalik ka para sa ating pagtatapos sa panalangin, okay? Yes po, Mami. Thank you po sa inyo. Salamat po sa invitation, Mami. Yan, nagbabalik na naman po ang dadalawa lang kami ni Mommy Lay para sa ating part 3 no, ng ating pong Moms at Heart sa panahon na ito. Siyempre, kami pa rin po ang magkasama, Mommy Lay and Mommy Bessie, para po ngayong second Saturday of the month. At kanina po ay narinig natin ang mga kwento-kwento patungkol sa gawain ng isang church all the way sa malayong lugar ng Pangasinan, ayan, sa norte, kung saan po ang mga bata ay binibigyan nitong Thank God It's Saturday. Iba ang pangalan ng ministry nila, no? Mga bagay-bagay patungkol po dito sa ating pinag-uusapan na Raising Kingdom Kids. Ayan. At dahil kanina nabanggit natin, Mami Lay, di ba meron tayong word na bait. B-A-I-T. At marami na tayong sinabi sa behavior bago natin na napakinggan si Pastor Alet. So ngayon, nakita ko dun sa kanyang kwento na yung ating AIT, which represent A for alertness, I for intelligence, and T for talent. Talent. Ayan. So gigisahin natin, no? Lahok-lahok natin na itutusok-tusok doon sa kanyang presentation. At alam mo, nakita ko dito, si intelligence ay nakagitna talaga. Kasi yung intelligence ng mga bata dun sa sinasabi niya na aware sila kung ano yung masama at hindi, di ba? Napaprocess nila, di ba? So tawid nila kay alert. Tawid din nila sa talent, di ba, no? Naalala mo ba yung nananaway na bata? Oo, yung kunento niya kanina, no? Sabi niya nga na kapag merong mga gulo sa kanila o nagtatalo, nag-aaway ng mga bata, sila na rin mga bata ang nag-aawatan. At sinabi niya, naalala mo ba yung sabi ni teacher na love your enemy, sabing ganon, di ba? Enemies, so, nakakatuwa na kasi yung alert na sila doon, alam na nila na merong ganong sinasabi sa Biblia. Pero yung intelligence, yun yung application, they were able to apply whatever was taught to them, di ba? So I think yun yung isa sa maganda doon na yung kaalaman nila, naya-apply nila sa buhay nila. Parang nakaka-touch, tayo po kaya ng mga adult, yung kaalaman natin, sa salita ng Panginoon. Lalo na yung love your enemies na yan, well, kasabihan nga pag bata, mas madaling magpatawad kaysa sa ating mga adults, no? Kasi di ba kasabihan nga yung away bata, di ba madali silang wala na, mamaya bati na naman sila, no? Nagkatawanan na naman sila, di ba? Okay, so napakarami po nating mga elements, features sa atin pong usapan ngayong second Saturday. Kaya pakinggan natin at pagbigyan ang ating guru ma'am si Mami Arlene para po sa kanyang mga aklat, no, mula sa kanyang BFF. Mami Arlene? Guru Mom, ang kaagapay mo sa pagpapatalino ng mga moms at heart.
Hello mga momshi, si Mami Arlene po, ang inyong guru, ma'am. Naku po, di ba't nowadays ay napakamahal na ng mga bilihin? Kaya naman mahalaga na ituro sa mga kids kung paano mag-save ng money at kung paano i-value ito. Ayon sa ating BFF na si Pam Myers sa kanyang akda na Ways to Teach Kids the Value of Money, magagawa ito sa pamamagitan ng una, expand on the basics of math. Nag-aaral ng mathematics ang ating mga chikiting at pwede ritong ipasok kung paano gamitin ang mga pera. Number 2, get your child a piggy bank or alkansya upang matutunan nito ang pagsisave. At syempre, pag nabuksan na ang alkansya, ay mararamdaman nito ang saya dahil nga naman marami na pala siyang na-save o naipon na pera. And number 3, familiarize your kids with the bank. Pwedeng isama ang mga ito sa pagpunta sa bangko upang makita nila na, ay, ang dami pala mga tao na nag-iipon ng pera. Number 4, encourage your children to use their money wisely. Lalo na yung naipon nila sa kanilang alkansya, turuan na bumili lamang ng mga mahalagang bagay. Number 5, allow your kids to shop for themselves. Pwede silang isama sa tindahan o sa supermarket upang ma-experience nila ang paggastos ng pera. And finally, number 6, pay in cash upang makita ng mga kids na kailangan palang cash ang bayaran dahil kung credit card ay baka naman mahirapan sa pag-utang. Hayan mga momshies, naway kapulutan ng aral. Muli si Mami Arlene, ang inyong guru mom. Maraming salamat sa iyo, Mami Arlene, at tuloy-tuloy na po ang ating papunta na tayo sa ating final lap, no, ng ating usapan sa Moms at Heart. At ngayon naman po ay dahil parang ginisa itong ginagawa natin, Mami Lay, no, nilahok-lahok na natin yung sangkap ng AIT. Kasi pag tinignan natin, yung talagang nakahiwalay si behavior eh. Pero si AIT, yung alertness ng bata, intelligence, parang talagang sama-sama silang tatlo eh, di ba? Kasi ano yan eh, hindi ka pwede maging alert minus your intelligence. Paano ka naman may talent? Wala ka naman intelligence, di ba? So, lahok-lahok sila. Parang sandwich, no? May palaman. Okay. Nalala ko din yung sinasabi na meron silang talents night na yun. Oo, natuwa nga ako dun, Mami Bes, di ba? Kasi alam mo, I think, isa sa mga, ng mga bata, yung kapag nakikinig lang sila sa sinasabi sa kanila. Pero yung may participation sila at alam nila na may nag-iintay sa nila, no, sa gagawin nila at may manonood. Yan, isang excitement yan na kaya gugustuhin nila na pumunta dun sa event nila yun. Kasi meron silang ipapakitang talento nila. At yung pinakamaganda dun, nagagamit nila yun para sa simbahan. Most likely, they are using it to give glory sa Panginoon, di ba? Kasi imagine kung kakanta man sila, maybe they are singing worship songs, praise songs, di ba? Kung sasayaw man sila, they are dancing sa isang papuri song, mga ganyan, di ba? Kaya nakakatuwa na may ganyan sila na talagang alam mo yun na iba-iba nila yung mga activities nila na hindi yung, ay, gano'n na naman gagawin natin dun eh. Nakakataman, huwag na lang tayo pumunta, di ba? Kasi ito, kung may ganyan, ay, magpe-prepare sila, mag-aayos sila, di ba? Yes, at ang isang nakita ko dyan, itong talent show na ito na binanggit ni Pastora Let, ay hindi ito kamukha nung mga nangyayari sa eskwelahan. Kasi ang isa na nakakahadlang para dito sa ating pinag-uusapan Raising Kingdom Kids ay yung masyadong nakatugma ba sa medalya, sa mga award, di ba? Na magpe-perform ako, ito yung talento ko, dapat nasa top 10 ako, valedictorian ako, tingnan nyo, di ba yung ganon? Ang maganda ay nahuhubog sila na anuman ang kanilang talento, anuman ang kakayahan nila na ipinahayag nila, ito ay mula sa Panginoon at ang Panginoon ang pinasisiyan nila.
Kasi doon sa ating kanina'y sinabi ko at naku, mga momshies, wag po nating hubugin ng ganong kaisipan ng ating mga anak. Kasi isa rin yun na pinanggagalingan ng depression eh. Kasi paano kung yung bata hindi naman talaga siya makasabay, no? Doon sa academics na yan, maka-top 10, di ba? Tapos yung isang kapatid niya, ito yung laging merong gano'n, ano? And lagi nating parang napag-compare sila. So, maganda po that ang kaisipan ng ating mga bata, we do this, they are talented for the Lord, di ba? For the Lord. Yes. Isa pa nakita ko dyan, Mami Besa, yung sa talent. Naalala mo yung sinabi niya na meron silang 4 na DepEd accredited na teachers. Diba? Imaginein mo yung Monday to Friday, nagtuturo na sila. And yet, they are still dedicating their Saturday para ibahagi yung kaalaman nila, yung mga nalalaman nila, diba? Para sa mga batang yun na dumadalo dun sa TGIS nila. Kaya ano talaga, Mami Bes, no? Habang yung talento mo, pinagyayaman mo para sa Panginoon, mas lumalago. Mas lumalago yun, di ba? Ginagamit mo kasi sa mabuting bagay. Pero kung yung talento mo, kaya ito nga sabi natin, ito isa sa mga bait na minsan yung talento mo, nagagamit na sa hindi maganda, di ba? Dahil, yun, sabi mo nga, mas naiisip na dapat ako yung panalo dito. Dapat ako yung pinakamagaling. Kesa matalo ko to, ito, yan. Oo, di ba? Minsan yun, nagkakaroon na ng hidwaan yung dalawang magkaibigan dahil lang sa nagkakaroon ng kompetensya, di ba? Ito yung maganda na ano lang siya, talagang ipinakikita mo lang yung galing mo. Yes. Para sa pagsamba mo, di ba, ganyan. Yan. At dahil ang pinag-uusapan natin ay mga bagay na pagsamba sa Panginoon, pagbibigay ng alay sa Kanya, sa ating mga talento, hindi yan madali, ano? So, pababalikin natin ngayon si Pastora Let, no? Para siya naman ang magbigay sa atin ng closing prayer dito sa ating programa. Pastora Let. Panginoon, sa oras pong ito, O Diyos, kami po ay lumalapit at nagpapasalamat sa iyo at patuloy, O Lord, na idinudulog at tinataas po sa inyo ang lahat po ng aming mga kabataan, lahat po ng aming mga anak, Panginoon, na patuloy, O Diyos, na hubugin niyo po sila, Panginoon, sa kanilang mga buhay at kalooban, na sila, O Diyos, ay magkaroon ng tunay na pagkakilala sa iyo. At sa pamamagitan po, Panginoon, ng mga ministeryong aming ginagalawan, sa pagtuturo po ng mga bata, Panginoon, dalangin namin, O Lord, na ang mga batang ito ay madala po namin sa tunay at personal na pagkakilala sa iyo. Pagkalooban niyo po kami, Panginoon, ng karunungan, ng kalakasan at ng kakayanan, maging ng probisyon, Panginoon, sa lahat po ng aming pangangailangan, sa amin pong pag-abot sa mga kabataang ito, upang sa kanilang buhay ay magkaroon po ng tunay na pagbabago, Panginoon, at lubusang kanilang makilala. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan, ako marami pong salamat kay Pastora Let at tunay naman na nakaka-bless ang inyong mga ginagawa dyan sa inyong lugar sa Pangasinan sa Thank God It's Saturday, na iba yung araw, ano? Mami. So kami pa rin po ang inyong mga kasama for the second Saturday of the month, ang Mami Bessie at Mami Lay Bonifacio. Pero dahil tayo po ay hindi nakakalimot, kailangan may magpapapintig sa ating puso, kaya patapos ang ating closing prayer, ay meron po tayong habol. Ito po si Mami Weng Del Rosario para sa kanyang Heartbeat portion. Heartbeats. Heartbeats. A heart that believes in the Spirit. Train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Kamusta na po mga momshies? Naway laging maayos ang tibok ng ating mga puso upang sa gayon ay maisakatuparan natin ang mandato sa atin ng Panginoon ayon sa Proverbs 22 verse 6. Ano ba ang pamamaraan ng tamang disiplina para sa ating mga anak? Ilang tips po para magawa natin ito. Una, maging isang mabuting ehemplo sa kanila. Sabi nga, kung ano ang ginagawa ng matanda,
Yan ang ginagawa ng mga bata. Napakagaling nilang mangopya ng ating sinasabi at ginagawa, kaya maging aware po tayo lagi. Pangalawa, kilalanin at unawain ang nararamdaman at pag-uugali ng ating mga anak. Kausapin sila ng mahinahon kung bakit sila nagagalit o nalulungkot. Mahalaga rin na malaman nila na okay lang na nakakaramdam sila ng ganito. Pangatlo, mag-set ng malinaw na rules at maging consistent sa pagpapatupad nito upang sa gayon ay maiwasan ang pagkalito ng mga bata. Dapat magkasundo din ang mag-asawa sa pag-impose ng tamang disiplina. Pang-apat, maging kalmado po tayo sa pagdidisiplina. Kung sila ay nagkamali, huwag po natin silang ipahiya. Mas mainam na pakalmahin muna natin ang ating sarili bago sila pagsabihan at kausapin. At panglima, purihin natin sila sa maganda nilang ginawa. I-recognize po natin ang ating mga anak upang sa gayon, ganahan naman sila na gawin ang mga bagay na tama. Bigyan natin sila ng reward. Ang simpleng pagsasabi ng very good, pagyakap o paghalik ay great reward para sa kanila. Mga momshies, ang paglapat ng tamang disiplina ay isa sa pinakamahalagang karapatan ng mga bata na dapat nating ibigay upang ito'y maging kapakinabangan din sa ating lipunan. Naway patuloy na magkaroon ng maayos na tibok ang pusong ina para sa ating Panginoon. Mami Weng po para sa Heartbeats. Maraming salamat, Mami Weng, sa iyong mga patuloy, no? Imagine, every time na meron po tayong Moms at Heart ay kasama natin ang mga pampadibok puso na paalala ni Mami Weng Del Rosario. At ngayon po, para sa ating pagtatapos, ayan, tapos na po. Parang ang haba na ng ating mga discussion. Huwag po kayo magsasawa kasi siksik, glig-glig at umaapaw po ang ating mga napag-usapan patungkol po sa ating mga Raising Kingdom Kids. Ayan. So, Mami Lay, ano ang iyong star? Something to always remember na iiwanan sa ating mga kasama sa nanonood or nakikinig sa atin sa radio? Eto, Mami Bes, may maganda akong naalalang quote galing kay Irma Bombeck. Yan. Ito sabi niya, "When I stand before God at the end of my life, I would hope that I would not have a single bit of talent left and could say, I used everything you gave me." Yan, ang ganda, di ba, Mami Bes? Na nasulit mo at nagamit mo lahat ng kaalaman mo, ng talino mo, talento mo para sa Panginoon. Diba? Yes. Sabi nga ni Paul, whatever you do, do it heartily for the Lord. Tunay naman nakita natin sa buhay ng ating Apostle Paul yung kaganapan ng kanyang challenge na yan sa atin. Okay? Maraming salamat sa iyo, Mami Lay. You're welcome, Mami Bes. Salamat din po, pati rin sa lahat ng mga momshies na nakikinig at nanonood din sa atin. Yes. Thank you so much, Mami Lay. Bye-bye. Bye! At yan na naman po tayo nagtatapos sa isa na namang pagsasama-sama dito sa ating programang Moms at Heart, ang programang humuhubog sa atin pong mga pusong ina. Kayo po ba ay aming nakasama? Nanood po ba kayo over FEBC Radio TV sa ating Facebook na 702 DCAS FEBC Radio? O di ka naman sa Moms at Heart or sa Memo ni Mommy. O di ka naman baka po kayo ay nakinig sa ating 702 DZAS AM Bond. At ang lahat ng yan ay dahil sa atin pong pagiging miyembro ng kapisanan ng broadcaster ng Pilipinas. Ito po ang inyong Mami Bes Serious, nag-iiwan sa inyo ng isang masaya, masigla at pinagpalang hapon po para sa ating lahat.